on Psalm 78, 23 hanggang 25. Praise the Lord. Though he had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven, and had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven, man did eat angels' food. He sent them meat to the full. Ayan. So, nagkakaroon ito ng tinatawag na memorial, alaala. Sapagkat nasa Book of Psalms na tayo, ito ay nangyari, Book of Exodus. Ilang books at ilang henerasyon na ang dumaan. But this is a matter of reminder, na paalaala sa bawat isa. Kung gaano nagpaulan mula sa langit ng mana ang Diyos para makain nila. At tinawag itong corn of heaven para ang mga tao ng Diyos kakain ng pagkain ng mga anghel. Tingnan mo, this is, we could say, angels' food. Ang mana kung tawagin. Kaya yung mana na yan, ayaw makalimutan ng Diyos sa history ng Israel. Kaya tuwing saan itatayo ang tabernakulo, kung saan itatayo ang holy place, nandoon lagi nasa loob ang Ark of the Covenant. Nandoon, hindi pwedeng kaligtaan na yung mana na yan ilagay doon sa Ark of the Covenant dahil isa itong malaking mensahe, isa itong malaking kasaysayan na nangyari sa buong mundo na nagkaroon ng pagkain mula sa langit, bumaba mismo dito sa lupa at ang mga tao na tagalupa kumain ito at nabuhay sila. Kaya ganun kaimportante yung alaala. Basahin natin yan. Hebrews 9:4. Praise the Lord. Which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. Yan. Na-take up natin ito nung kahapon, sa hapon, evangelistic. Ngayon, focus naman tayo sa mana. Okay. O, tingnan mo. Ano ang loob ng Ark of the Covenant? Wherein was the golden pot that had manna. Pot, so, pasok, no? Na merong mana. And Aaron's rod that budded. Alam naman natin yung Aaron's rod. Anong kasaysayan nito? Na ano natin yan kahapon, sa hapon. And the tables of the covenant. Yun yung 10 commandments. So yung mana na yan, galing sa heaven. Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanong meron ba tayong mana? Ngayon, do we have mana today? Do we eat mana regularly? Do we eat mana in real life? Yes. Praise the Lord. How? Paano? Basa. John 6:48 hanggang 51. Praise the Lord. I am the bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Yan. Jesus is the mana today sa buhay natin. I am the bread of life.
Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Because that manna was literal. That manna was a material. But Jesus said, I am the bread of life. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. And if man eat this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Yung mga tao na nakinig dito, nayamot, nagalit, sabi nila, how can this man give his flesh to all of us? Is it enough? Paano magawa ng taong ito, ibigay niya ang laman niya para ipakain sa atin? Kasi nagsabi siya, ang kakain sa kanyang laman, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. How can this man give his flesh to us? Ang isip nila, ilang tao lang makakain yan? Yun. Di nila alam. Sabi ni Jesus Christ, ang flesh niya ang ibibigay niya. Ipakain sa tao. Ano yung flesh? Kailan ba siya naging flesh? When He came into this world as a human. So yung flesh niya, which is His life here on earth, yun ang gustong ipasunod sa Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, ipakain, not necessarily we have to swallow His flesh, but we have to live the life which He lived in this world. Ipamumuhay natin ang buhay niya na kanyang ipinakita sa sanglibutang ito. Anong buhay ang ipinakita niya sa sanglibutang ito? Para kainin natin. Meaning to say, kainin means sundin natin. Kainin means ipamumuhay natin. Apply natin sa buhay natin yan. Holy, sinless, humble, willing to suffer for the sake of the will of God, faithful to fulfill the will of God and to finish until the end. Diyan natin ang bread from heaven na dumaba galing sa langit na si Lord Jesus Christ. Kainin natin siya. Ipamumuhay natin ang buhay na kanyang ipinakita sa buong mundo. So, how? Word of God. Yung Word of God, yan yung nag-testify the life of Jesus Christ. So yung Word of God na yan, yan yung ating laging basahin, laging pakinggan, at ipamumuhay. I-apply natin yan sa buhay natin, sapagkat pag gagawin natin yan, we have life everlasting, sapagkat the presence of sin is no longer found. Hindi na yan makita ang presensya ng kasalanan sa buhay natin. Kasi yung ating ipinamumuhay na ang buhay ni Kristo dito sa lupa, buhay na banal, buhay na matuwid, buhay na malinis, buhay na masunurin sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Kaya yung manna sa Old Testament, that is a shadow in the New Testament. Manna that gives life to the people of God until they reach the land of promise. Ganon din sa buhay natin. Manna, which is the Word of God, na i-apply natin sa buhay natin na nandyan sa buhay ni Lord Jesus Christ. Yan ang ating ipamumuhay until we reach the land of promise, which is the kingdom of God. That will never end habang buhay tayo sa sanglibutang ito. That only will end until we die.
if we die, makarating naman tayo sa land of promise. Ganon po. Kaya dito sa Bible, sabi ng Diyos, basahin, Deuteronomy 8 verse 3. Praise the Lord. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Yes. Itong bread from heaven, manna, which most of the people which do not know, hindi nila alam. That man shall not live by bread alone. Most of the people na alam nila yung bread para sa tiyan. Yung pagkain na literal para sa physical. Ang maraming mga tao hindi alam itong spiritual manna. Na ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkaing tinapay para sa tiyan natin, bituka natin. Nabubuhay din ang tao sa salita ng Diyos. Anong binubuhay sa buhay ng tao sa pamagitan ng salita ng Diyos? Yung iyong inner man. Yung iyong kaluluwa. Yung iyong espiritu. Na kinakailangan makasurvive sa sobrang kasamaan ng sanglibutang ito. If it cannot survive, you will die forever in the second death. But if it survives, kung makakasurvive ka, dahil kung makain ka ng pagkain mo, nagpapalakas ka, nagpapalusog ka. So, nakasurvive ka, ibig sabihin, hindi ka napatay ng demonyo o ng masamang espiritu because of sin. Nakasurvive ka, na-resist mo lahat temptation, na-overcome mo lahat ng mga trials, hindi ka namatay, hindi ka napahamak. Yan, ang tao hindi lang nabubuhay para buhayin ang physical, buhayin din natin ang ating kaluluwa para hindi ito mamatay sa lason ng kaaway ng Diyos. Praise the Lord. So, ang tanong, kailan huminto ang mana sa Old Testament sa buhay ng mga Israelites? Basa. Exodus 16:35. Praise the Lord. And the children of Israel did eat manna 40 years, until they came to a land inhabited. They did eat manna until they came unto a borders of the land of Canaan. Yan. Tingnan mo yan. Huminto din for 40 years. Saan huminto? Pag-reach nila sa border ng land of promise. Because there are already so much food in that land. Filled with milk and honey. Grabe, hindi basta-basta. Alam mo yung 12 spies na pinadala doon? They have seen all the fruits of the land are so fat. Nakita nila yung fat of the land. Grabe ang blessing. Pero din sa buhay natin. Ano bang ibig sabihin ng mana? O sige, ipalagay natin Word of God. Ano ba ibig sabihin ng mana? O sige, ipalagay na lang natin si Lord Jesus Christ, yung buhay niya, gayahin natin. Ang tanong, ano ba talaga ang taste ng mana na yan na literal? Basahin natin. Numbers 11:8. Praise the Lord. And the people went about and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in a pans, and made cakes of it, and the taste of it was as the taste of fresh oil. Yan. Itong mana, hindi nila ito tinanim. Kasi kung tinanim nila ito, haharbisin nila. Kinaumagahan, nandyan na yan sa lupa. Galing sa langit talaga yan. Pinapaulan ng Diyos. Parang ulan, pero mana. Pag umaga, nandyan na yan sa lupa. Igagather na lang nila yan, ibibake nila. Ganun. Ano ang taste niya? Like fresh oil. Ano fresh oil? Hindi pa nagamit. Noong una, humingi ako ng oil kay Sharon para
gawin kong homemade ko dahil I cannot afford to buy tancho or gel. Hindi ako maka-afford yan. Limited lang yung income namin at that time. Bili ko na lang ng noodles o kaya tuyo para iulam. Ang hinihingi ko kay Sharon is not fresh oil. Why? Siyempre kukunan ko ng fresh oil si pastor, iluluto niya yan doon ako sa waste para, instead itapon, tinabangan ko pa. Ayaw kong magpabigat kay pastor. So, siya give me used oil. Pag ang niluto ni Sharon ay tuyo, tapos mayroong waste, pag tikim mo yan, lasang tuyo. Kasi ginamit man sa tuyo. Pero itong fresh oil, walang kalasa-lasa yan. Fresh hindi pa nagamit Ganun. Ano ibig sabihin sa spiritual natin yan? Minsan, maraming ayaw na tao na maging masunurin sa salita ng Diyos o kay Kristo dahil ang buhay nila mawalan ng spices. Mawala na yung lust of the eyes, mawala na yung lust of the flesh, mawala na yung pride of life, mawala na lahat yung mga masarap sa buhay sa sanglibutang ito. Kaya noon, ang mga people of God, ni mga tao dito, nung nandun na sila sa wilderness, nagalit na sila. Moses, Moses, every morning, always manna. Imagine 40 years. Kung sa kuan pa na, gilood na mi, gibidli na gyud mi. Moses. Na kami, nasusuka na kami. Mas mabuti pa doon sa Egypt. Marami doong onions, marami doong garlic, marami doong mga lamas. Yan. Basahin natin yan. Numbers 11:5 hanggang 6. Praise the Lord. We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Yan. Kaya mag-ingat tayo. Alam mo itong mga murmurers na ito yung mga taong pinatay ng Diyos. Binigyan sila ng flesh. Umulan ng flesh. Galing sa langit. Yung quails kung tawagin. At while that flesh, nandyan pa sa mga ngipin nila nagsabit-sabit yung mga laman sa kakain nila ng kakain ng flesh na yan, sinakal sila ng Diyos sa kinamatay nila. What is the spiritual meaning of this? Pag nandito ka na kay Lord Jesus, lahat ng lamas sa ating buhay na mga kalayawan, bisyo, lahat ng mga hilig ng laman, wala na yan. Take out, take away. Ang kabanalan at ang katuwiran sa physical effect, yung epekto ng physical, hindi liligaya yung physical mo. Kasi hindi siya mabigyan ng kanyang hilig. Kaya ang buhay natin sa laman sa sanglibutang ito, matabang. Praise the Lord! Tiisin natin. Mahinto din yan. Hinto din yan pagdating na tayo sa borderline, doon sa kaharian ng Diyos. Kunting pagtitiis na lang. Ganon. Kaya, sa buhay natin, huwag tayong mag-murmur. Lord, hi Lord, tagal ko na hindi nakapanood ng sine. Hi Lord, matagal ako hindi nakatikim ng beer. Hi Lord, tagal ko nang hindi nakapasok sa kabaret.
Murmur ka ng murmur. Inaalaala mo yung kahapon mo sa buhay mo. Anong gawin ng Diyos? Sige, punta ka doon. Kainin mo lahat yung katagbawan sa imong unod, pero patyunta ka. Patay ka spiritually. Yan ang piliin mo? Sige, go ahead. Pero patay ka. Ganun nangyari dito. Yes, binigay sa kanila yung hiningi sa kanila, pinalamon sa kanila. Ipuno pa ilang baba. Awas-awas pang unod. Patay lagi. O karo, saan ka ngayon pipili? Gusto mo ng bread from heaven? Which is Jesus Christ, the spiritual manna? Remember, ang buhay ni Jesus dito, sa laman, matabang. Lahat ng tukso dumaan sa buhay niya para bigyan siya ng lamas sa buhay. Niresist niya lahat yan. Hanggang sa kanyang kamatayan. Therefore, gusto mo kaya ng langit, kainin mo si Jesus. Kainin mo yung flesh ni Jesus. Yung buhay niya, ipamumuhay mo. Pamumuhay natin. Praise the Lord. Yan. Minsan kasi, may mga Christian, akala nila, ang Christian masaya daw. Ang buhay ng Kristiyano, ang sayang-saya. Inom ng alak. Ang buhay ng Kristiyano, ang saya-saya. Disco. Hindi nila alam. Ang totoo, lahat ng lamas sa buhay mo. Galing sa Egypt tayo lahat. Diyan tayo galing noon. Pinalabas tayo ng Diyos para, alam niyo yung isda na dalag, na nabingwit natin sa kanal. Marumi yung kanal eh. Ang kanal kasi, yung mga residences dyan, lahat ng sewage bed, yung labasan ba ng tubig, ng banyo, lababo, lahat. Maglabas yan sa bahay, doon yan punta sa kanal. Tapos may mga isda dyan katulad ng dalag. Pag nabingwit mo yung dalag, do not expect malinis yan. Ang gawin mo, ilaming mo. Lagay mo siya sa malinis na tubig. Huwag mo siyang pakainin. Ilaming mo para labas lahat yung toxic. Ganon na ganon. Bago tayo makapasok sa langit, ilaming tayo ng Diyos. Kunan lahat ng mga toxic sa buhay natin. Huwag kang mag-expect. Ang buhay ng Kristiyano, ang saya-saya. Saya. Ay, nako. Rami tayong pagtitiis. Pigil tayo lahat. Yung nai-enjoy ng mga tao na ayaw gustong maghanda sa pagbalik ni Jesus, enjoy sila. Enjoy na enjoy. Naglabasan pa yung mga laman sa bibig nila. Sobra-sobra. Pero spiritually, they are being chok, sakal, patay. Kaya, therefore, do not remember Egypt. Huwag mo nang alalahanin yung Egypt. Huwag mo nang alalahanin yung buhay mo noon, nasa bisyo ka pa, nasa kalayawan ka pa. Huwag mo nang alalahanin yan. But rather, sabi ni Paul, what I gained, I count them but lost. I count them but dung. I press toward the mark of the prize of the highest calling of God. Doon na siya, sa harapan ng hinaharap niya na buhay na walang hanggan, kaharian ng Diyos. Yun ang kanyang tinutungo na. Yun ang iniisip na niya. Kaya, basahin natin ang world at yung sa Diyos. Basahin natin. 1 John 2:15 hanggang 17. Praise the Lord. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ayan. What are the difference between the world and the Father? Anong meron sa sanglibutang ito? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. But that is not of the Father, but that is of the world. What will be the result if you abide in the world, if you choose the world, if you love the world? The world passeth away, and the lust thereof.
Pagpiliin mo ang Diyos. But whosoever doeth the will of the Father abideth forever. Abideth forever. O, doon na tayo papasok. What shall it profit a man if he gains the whole world but yet he lose his own soul? Walang pakinabang doon. Even though men live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness shall be many, and all that cometh is vanity. Hindi mo na malaala ang lahat ng kaligayahan mo once you are already down there. Nandoon ka na sa ibaba. So, let us now itemize. Anong itemize? Alam mo, pag ikaw ay may-ari ng kumpanya, inutusan mo yung liaison mo, ano man trabaho ng liaison? Alis ng alis. Layasan. Sige, layas. Kaya tawag layason. Bakit alis ng alis? Siyempre, inuutusan. Bilhin mo ito, i-follow up mo ito, i-register mo ito. Lahat. Yun ang trabaho ng liaison officer. Pag-report ng liaison officer, yung nabili mo kanina sa hardware, saan ang resibo? Ito, ma'am. Magkano total? Nandyan, ma'am. Oy, 10,000. Oh, sana nga. Items. Bakit wala? Ang nakalagay lang, ganun. Kung walang ganito, ganito, ganito. Sana nga nito? Sanang breakdown. Ay, hindi ko na lang nilagay, ma'am. Aksaya lang ng ano yan, ink. Basta nandyan ang total. Ibig sabihin, may hukos-pukos ginawa. Kaya ngayon, i-itemize natin yung ano yung gawa ng flesh para maintindihan natin. Check natin ba? Work of the flesh, kailangan X. X. Ito yung mga lamas sa buhay. Yung bunga ng Espiritu, ito yung ano, mana. Check natin yan. I-itemize nga natin para ma-check natin ang buhay natin. Sige. Let us check. Galatians 5:19 hanggang 21. Ito yung lamas sa Egypt. Sige. Praise the Lord. Now, the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yan ang papatay sa iyo. So, itemize. Mayroong breakdown. Una, adultery. Hindi kontento sa isang asawa. Gusto niya multiple girls sa buhay. Kahit buhay pa yung asawa. Biklon lang gamay, pak! Away. Reason na yun, mulayas ko. Tikim ng maraming babae. Pag wala ng pera, balik na naman sa asawa, magpaalaga. Napakasama niyan. Fornication, hindi makahintay sa kasal. Gusto ka agad sakal. Walang pagpigil sa sarili. That is iniquity and sin. That is illegal in the eyes of God. Ano kasi yan fornication, cash advance. What if nakuha mo na yung cash, hindi mo na binalikan yung babae? Anong mangyayari sa mundo? Wala. Magulo. Magulo paslukot. Kaya gusto ng Diyos, kasal kayo. And that will be your partner lifetime. Para malinis kayo sa harapan ng Diyos. Walang kaagaw. Walang spirit of adulterated. Spiritual adulterated and physical adulterated. Malinis kayo. Praise the Lord. Say, uncleanness. Karumihan. Daming bagay na nagpaparumi sa buhay ng tao. Gagawa ka ng kasalanan, marumi ka na sa harapan ng Diyos. Mag-isip ka ng gagawa ng
kasalanan, marumi na yung isip mo. May plano kang gagawa ng hindi maganda, marumi na yan. So ang mga tao, puno sa karumihan, kaya laging gagawa ng kasalanan. Pero kung malinis yung isip mo, puso mo, lagi nahuhugasan sa salita ng Diyos at sa dugo ni Kristo Jesus, wala kang uncleanness. Praise the Lord. Di ka gagawa ng masama at nakakarumi. Lasciviousness. Minsan, mayroong ina-advertise dyan sa radyo. Makinig kayo dyan sa radyo ng government. Ano ba yung istasyon na yan? Oo. DXRP yan dito sa Davao. Makinig kayo, mayroong drama dyan. Pero hindi drama yung anay nagbakya, ha? Drama yan na isang babaeng nagtrabaho sa isang opisina. Tapos, gidramatize nila na yung amo niya nakiusap sa kanya. Hoy, mamaya, huwag ka umalis. Meron tayong gagawin. Eh yung babae, nagduda. Baka imulis siya. Kaya sabi doon, i-report ninyo sa gobyerno. Pag merong ganong approach, ang inyong mga superior, amo, o sino yung manager ninyo, tapos kausapin kayo kunwari, para pag-date kayo, yung tinatawag na blind date. Iba blind ka ba, pero yung pala samantalahin ka na. I-report mo yan. Ganon. Ang karamihan niyan gumagawa, lasciviousness ang tawag dyan. Gagawa ng masilang bahagi na gawa doon sa babae. Lasciviousness. Porke ba trabahanti mo siya? Gawin mo na lang siyang alipin? Gawin mo na lang siyang i-sacrifice mo para siyang sacrificial lang? Hindi. Respect that girl. Give her honorable life. Hindi kayo para mas-tamasan mo. Yan, lasciviousness. Idolatry. Bakit kasama ang idolatry? Bakit gustong-gusto ng mga tao noon sa panahon ni Moses, gusto nila ng idol? Bakit? Eh siyempre, yung idol na hindi may mag-utos sa kanila. Ayaw nila doon sa totoong Diyos kasi may utos eh. Huwag niyong gawin ito, huwag niyong gawin yan. Eh sabi nila, huwag tayo dyan, binabawalan tayo dyan. Dito tayo sa idol, walang utos dito. Kahit gagawa pa tayo ng kalaswaan sa harapan ng idol na ito, hindi tayo paluin. Kaya paborito nila yung idol dahil hindi magsaway sa kanila. Free sila gagawa ng kalokohan, ng kasalan. Tingnan mo yung mga taong gumagawa, nag-worship ng idol. Tingnan mo yung buhay nila. Hindi kinikilala yung batas ng Diyos. Paano hindi makapagbigay ng batas yung idol na yan eh. Kaya, naging ano yan, kung sa Panginoon pa, balakin yan sa akin para ang tao samba sa akin, doon na sila sa idol na hindi mag-utos, hindi magsaway, hindi magpalo sa kanila. Kaya yun ang mga tao. That is the reason why they made idols. Ayaw nila doon sa totoong Diyos kasi maraming utos, maraming pinagbabawal. Pag yan ang ginawa mo, wala. Pahama ka rin. Witchcraft. Ano yung witchcraft? This is an alternative of the people of the world. If they are not being heard from heaven, they will go to an alternative. Ibig sabihin yan, bakit hindi ka dininig ng Diyos? Ayaw mong i-fix yung kasalanan mo. Ayaw mong i-fix yung buhay mo. That's why hindi ka marinig. So dahil ayaw mong magpa-fix, ayaw mong magbagong buhay, meron kang alternative. Doon ka ngayon sa witchcraft. So anong mangyayari ngayon dyan? Ang tao, merong mapupuntahan para lang patuloy sa pagkasala, pero meron pa rin silang mapupuntahan. Kaya sabi ng Diyos, ikaw Satanas, ang tao lalapit sa akin para magsisi, maglinis. Ngayon, dahil sa iyo, ang mga tao, kahit hindi ko dinggin dahil di sila magsisi, may mapupuntahan sa iyo. O di ang mga tao, maraming mahulog doon sa paggawa ng mga kasalanan, pero meron silang mapupuntahan. Pero anong ngayon ang maging resulta? Wala. Kapahamakan. Hatred. Ayaw magpatawad sa kapwa. Parang ginadjudge na niya ang kanyang kapwa. Huwag bigyan natin ang lahat ng tao ng pagkakataon, ma-reconcile sa atin,
ma-reconcile sa Diyos para maligtas. Hindi kay gusto mo na ang tao, i-judge mo na, wag mo nang bigyan ng pagkakataon ma-reconcile sa iyo at ma-reconcile sa Diyos, tulak mo na yan sa impyerno. Wag. Kailangan. Let us follow Christ. Hindi siya pumunta mag-judge. Praise the Lord. Variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies, mga bunga sa laman ito. As I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yan yung mga lamas. But the fruit of the Spirit, ito yung mana, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ni isa dito, hindi gusto ang laman nito. Yung flesh, ayaw nito. Pero yung spirit, ito ang gusto. Praise the Lord. Ngayon, kung gusto mong mamuhay sa espiritu, ito ang gawin mo. Kung gusto mong mamuhay sa laman, yun yung nasa itaas, 19 to 21. Pero anong resulta? Last verse. Galatians 6, 7, and 8. Praise the Lord. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall reap of the flesh corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Yan. Huwag kayong magpadaya, ang Diyos hindi madadaya. Sino man ang nagtatanim sa laman, aani ng kabulukan. Sino man ang magtatanim sa espiritu, aani ng buhay na walang hanggan. Mana, spiritual mana, that is spirituality, Word of God, obedience to God, the life of Jesus Christ. Flesh, onions, garlic, lahat, yan yung lamas sa buhay, yan yung Galatians chapter 5:19 to 21, puro karumihan, kasalanan, para sa laman. Kaya, it's your choice. Ano ang pipiliin mo? Kaya, itong mana na ito, inilagay at gipreserve doon sa Ark of the Covenant for a memorial. Anong ibig sabihin mana na yan? Ngayon nalaman natin. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.